Mayroon bang purgatorio? Ang pananampalataya ba ng Iglesia Katolika ukol sa purgatorio ay naaayon sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia ni Jose R. Bernisca? Itinataguyod ng Iglesia Katolika ang aral na may purgatorio kung saan dinadala ang mga kaluluwa ng mga taong namatay na hindi pa maaaring pumasok sa langit dahil sa maliliit na kasalanan, ngunit hindi naman gaanong masama upang ibulid sa impyerno. Ang purgatorio raw ay sangagan ng kaluluwa. Titiyatano ang purgatorio? Pagsasangagan, kung baga sa ginto, sa mga kaluluwa ng Kristiyanong banal na nasa pagsisiman at nasa pagsumpisal man datapuat, hindi pa nakapag-awas dito sa lupa ng buong awas sa mangga kasalanan. Katesismo na pinagpalamnan, Página 24. Ayon sa pananampalatayang Katoliko, ang lunas daw sa paghihirap ng mga patay na nasa pagdurusa sa purgatorio ay ang mga indulhensya, mga parasal, at pamisa na patungkol sa mga patay. Tas bakwit kailangan ang pagkalagay sa grasya ng taong ibig magkamit ng indulhensya sapagkat ang taong nasa kasalanang mortal hanggang hindi nagtsakamit ng patauad sa tunay na pagsisising kontrisyon o sa mabuting pangungumpisal ay dapat magdusa magparating man saan sa apoy ng infyerno at hindi sa purgatorio lamang. Tibukod sa mga indulgensyas, ano-ano ang ibang bagay na natsapapauwi ng parusang nararapat sa taong nagkasala ng dakila. Tsung matsamtan na niya ang kapatawaran ng parusang uwalang hanggan. Ang mabuting pagganap ng parusang ipinagbilin ng confessor at gayon din naman ang mga gauwang kabanalan at ang pagtitiis ng anumang hirap. Tsung ang kaluluwa ay nasa grasya at kung hindi mapauwi sa buhay, na ito ang nasabing parusa na pinangangan lang pena temporal ay sa pilitang babayaran sa purgatorio. Tibakit pinakikinabangan ng mga kaluluwa sa purgatorio ang mga gawang magaling na ipinatutungkol natin sa kanila sapagkat sila ay mga katuto ng Diyos at inibig ng Diyos na ang mga taong binyagan ay napakinabangan ng kani-kaniyang gauwang kabanalan kung nasa grasya ang pinatutungkulan at saya dinadasal natin sa sumasampalataya ang mga uwityang may kasamahan ng mga santos. Compendio Histórico de la Religión, PPC 598-199. Ang dinadalita ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio ay ang hindi pagkakita sa Diyos at maraming sari-saring hirap at sakit. Wala silang magagawa sa sarili nila upang makaalis sa kanilang kapahamakan. Ngunit tayong nabubuhay pa dito sa lupa ang makatutulong at makapagbabayad ng kanilang utang sa Diyos. Tayo ay makatutulong sa kanila sa paraan ng mga panalangin, ng mga indulgensyang ipinatutungkol sa kanila, ng mga paglilimos at ng ibang gawang kabanalan, lalong-lalo na sa paraan ng sakripisyo ng Santa Misa. Siya ang inyong pakinggan, ang Aral na Katoliko, Pancha 73. Ngunit ang pananampalataya bang ito ng Iglesia Katolika ay naayon sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Nasa alabok. Ayon sa Biblia, saan naroon ang mga namatay? Narito ang ilang pahayag. At bakit hindi mo ipinatatawad ang aking pagsalangsang at inaalis ang aking kasamaan? Sapagkat ngayoy mahihiga ako sa alabok at ako'y hahanapin mong mainam, ngunit wala na ako. Job 7:21. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Genesis 3:19. Mula nang magkasala ang tao, ipinasya ng Diyos na siya'y uuwi sa alabok at mananatili roon hanggang sa araw na mawala ang kalangitan, ngunit mamamatay ang tao. Siya'y ililibing, mapapatid ang kanyang hininga at wala nang kasunod. Kung paanong ang tubig ay nawawala sa dagat o ang isang ilog ay natutuyo, gayon ang tao nahihiga at di na nagbabangon. Hanggang sa mawala ang kalangitan, ang tao'y di nagigising o magagambala pa sa kanyang pagtulog. Job 14:10-12, New Filipino Version. Ang pagkawala ng langit na siyang panahon ng pagbangon ng mga patay ay magaganap mo sa araw ng paghuhukom o sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. Onda na mga Bible langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito yung sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. 2 Peter 3:10-12. Itinuturo ng banal na kasulatan na marami sa mga taong hahatulan sa araw
ng paghuhukom ay talagang magmumula sa alabok ng lupa at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. 10 or 12:2. Malinaw ang pagtuturo ng Biblia na ang taong namatay ay mauuwi sa alabok at mananatili roon hanggang sa maganap ang araw ng paghuhukom. Ang patay ay wala pa sa langit ni sa impyerno at lalong wala sa tinatawag nilang purgatorio sapagkat wala nito sa pagtuturo ng Biblia. Subalit sinasabi ng mga Katoliko na hindi naman daw ang mismong katawang laman ang dinadala agad sa langit, sa impyerno o sa purgatorio kundi ang kaluluwa. Ganito ang sagot ng Biblia laban sa gayong paniniwala. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ezekiel 18:4. Sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa alabok, ang aming katawan ay nadidikit sa lupa. Awit 44:25. Wala nang malay o pag-iisip, ang patay ay wala ng pag-iisip. Ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y nanunumbalik sa kaniyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kaniyang pag-iisip. Awit 1:4.